Matagal-tagal pa rin po naman ang 2028. Pero may pa-isa-isa na pong naglalabasan ng mga survey na may kaugnayan sa magiging senatorial candidates na tatakbo sa darating na halalan. At isa na po rito ang Tangeray. Naglabas po sila ng early 2028 Senate survey. The nationwide poll conducted September 10 to 13 among 2,000 respondents took part in this survey. Tangeray noted that the Senate's flood control hearings are shaping voter sentiment, with 9 in 10 respondents saying corruption scandals would influence their 2028 choices. Voters cited incorruptibility, compassion, and integrity as the top traits they want in future senators. Dahil nga po sa isiniwalat ni President Bongbong Marcos na katiwalian sa DPWH na nagsangkot sa ilan sa mga government officials natin at ilan sa Senado, sinabi ng mga nakilahok dito sa survey na to na ang hinahanap nila na katangian na magiging senador nila ay incorruptibility. Nako, dyan po natin masusubok yan. Makikita natin kung sino-sino ang pasok sa maagang survey na to ng Tangeray. Incorruptibility. Tingnan nga natin kung sino sa mga pumasok sa top 15 ang hindi corrupt. Compassion. Ano ba yung compassion? May awa, may pagmamahal sa kapwa, at integridad. Yun, isa sa tatlong katangian na hinahanap ng ating mga respondents para sa kanilang future senators. So, umpisahan po natin sa baba. Pataas po tayo kung sino ang naglanding sa top 1. Nasa pwesto bilang 12 and 18, si Heidi Mendoza. Ibig sabihin, sa mga susunod na survey, tumaas kaya hanggang number 12 si Heidi Mendoza or from 13 down to 18. Dahil masyado pa pong maaga. Isa nga to sa pinakamaagang naglabas ng survey. Sa ngayon, nasa number 12 to 18 si Heidi Mendoza. Maglalaban-laban naman sa pwestong 10, 11, 12, and 13. Nandyan si Manny Pacquiao, si Sani Angara, si Chel Jokno, si Rex Gatchalian, at si JV Ejercito. Sa pwestong number 8 to 9, nandyan si Chis Escudero at si Ben Tulfo. Maglalaban-laban naman sa slot number 4, 5, 6, and 7, sila Loren Legarda, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, at si Paulo Duterte. Sino naman kaya ang pumasok sa top 3? Ito po ang standing ng 15 senador na kauna-unang pumasok sa early survey ng Tangeray with their corresponding percentages. At number 1, Vico Soto with 67%, meaning doon po sa 2,000 respondents, 67% po ang bumoto kay Vico Soto. At number 2, we have Grace Poe with 52%. At number 3, Raffy Tulfo with 47%. Nasa ika-4 na pwesto naman si Loren Legarda with 40%. At number 5, Robin Padilla with 38%. At pwedeng magpalitan sa pwesto with 37% each si Alan Peter Cayetano at si Paulo Duterte. Pangwalong pwesto naman si Francis Chis Escudero with 32%. At number 9, Ben Tulfo with 31%. Nasa ika-10 pwesto naman si Rex Gatchalian with 24%. Nasa 11th place si JV Ejercito with 23%. At maglalaban-laban sa pwestong 12, 13, and 14 si Chel Jokno, si Manny Pacquiao, at si Sani Angara na pare-parehong nakakuha ng 22%. At nasa ika-15 pwesto si Heidi Mendoza with 20%. So ayan po ang top 15 senatoriables ayon sa survey ng Tangeray. Hindi pa naman po natin alam kung lahat ng yan ay kakandidato sa 2028 dahil parang may balita tayo na si Vico Soto ay magpapahinga daw muna. Pero siyempre, lahat pwedeng magbago. Lalo na kung sa survey siya ang number 1 at napakaaga pa naman po talaga para magdesisyon kung siya ay magpapahinga.
So mix po itong mga pumasok na senatorial balls, itong 15, dahil sigurado ba tayo na itong 15 ito ay incorruptible? Na lahat bang ito ay may compassion at may integridad? Kayo na po ang humusga. So ngayon pa lang, umpisahan nyo ng kilatisin itong 15 pumasok sa unang survey ng Tangeray para sa 2028. Pero sigurado yan, marami po dito ang malalaglag. Lalo na dun sa mga kasangkot sa flood control project anomalies. Unless malinis nila ang kanilang mga pangalan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Agyaman Akunay. Maraming salamat po.